Sa bawat pagdaan mo sa mga likas na yaman, naiisip mo bang gaano karaming buhay ang unti-unting nawawala sa ilalim ng ating mga paa? Ano ang mangyayari kung tuluyan ng mawala ang mga ito? Dati, ang eskwelahan ay puno ng buhay, mga puno, halaman at ibon. Pero ngayon, may kakaiba nang nangyari. Madaming estudyante ngayon na inuubo at hirap huminga. May kakaiba na lupa dito. Sa tingin ko, may mga kemikal na hindi dapat nasa paligid ng school grounds. Napansin ko, ang daming ibon dito noon. Ngayon, parang halos wala na. Nagsisimula na silang magputol ng puno dito sa campus para magtayo ng bagong lungsod. Bakit nila hinayaang mangyari ito? Kahit anong gawin ko, parang hindi na kasing healthy ang lupa. Hindi na tumutubo ng tama ang mga halaman. Ang sarap bumalik dito. Pero may kakit pa talaga sa hangin. Oo, pati ang mga halaman ko sa garden, parang hindi yan ako tama. Pero talaga, halos wala ng ipon sa paligid. Ilang linggo na sila hindi nagpapakita. May mga kemikal pa sa lupa na hindi ko alam kung saan galing. Pero delikado ito. May narinig ako, para sa tao. Sa tingin ko, dati ang daming ipon dito. Halos parang wala nang natira. Mataas na pagkakas sa lupa. Tingin ko may mga pasurang hindi pinatapos. May nakita akong mga report na matagal nang bumababa ang bilang ng mga halaman at hayop sa paligid ng school. Pero, hindi inaaksyonan ng mga may kapangyarihan. Kaya pala, hindi na maayos ang mga halaman dahil ang na insekto ay nawawala na. So, sa ngayong araw, ang ating pag-usapan ang mga resolusyon para sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. So, para sa akin, magtanim tayo ng native plants sa school ground. At hindi lang doon, linisin natin ang mga lupa nito. Sino pa ba? Yung mga ideya? Ako naman, mag-organisa ako ng mga health campaigns para ipaalam sa mga estudyante na ang pollution sa hangin at lupa ay nakaka-apekto sa ating kalusugan. Ako maghahanap naman ako ng tulong mula sa mga eksperto sa wildlife. Kailangan natin protektahan ang mga natitirang hayop at ibalik ang mga nawawala. Okay, next. I'll write about this sa school paper. Kailangan malaman ng lahat kung ano ang nangyayari. Okay, lastly. Magsisimula akong gumamit ng mga sustainable na paraan upang magkaroon tayo ng paraan sa pagtanim. Sana makatulong ito para gumaling ang mga lupa. Nagkaisa silang ibalik ang sigla ng kalikasan sa loob ng eskwelahan. Unti-unting bumabalik ang sigla ng mga halaman at hayop sa paligid. Naging maayos na ulit ang lupa. May pag-asa pa tayo. Ganun pala yun. Ang tawag pa ng epekto ng kalikasan sa atin, hindi dapat natin iskutin na baliwala. Tama, ang biodiversity ang susi sa lahat. Kapag wala yun, wala nang magkikira sa atin. Tara, hingi na tayo. Sa kanilang pagkakaisa, natututunan nila na ang pagprotekta sa kalikasan ay hindi lang para sa mga halaman at hayop. Ito ay para rin sa kinabukasan ng buong komunidad. Bakit nga ba ito naging problema? Halina't na at panoodin natin ang video galing sa GMA News. Ang problema, ilan sa mga species na ito ay nanganganib na mawala dahil sa habitat loss, overexploitation, invasive alien species, pollution, at climate change. We are in danger of losing them if we do not take care of them. So, irregardless of kung ano man ang status nila, whether critically endangered or vulnerable lang sila, kung hindi natin sila pangangalagaan at proteksyonan, at yung mga basic functions na ibinibigay din na sa atin at na-derive natin, mawawala lahat ito.
Mahalaga ang SDG Life on Land dahil kritikal ang mga hayop sa pagpapanatili ng balanse ng ating kalikasan. Ang mga hayop ay tumutulong sa pag-regulate ng ecosystem tulad ng pagsuporta sa paglaki ng mga halaman at pagpigil sa sobrang dami ng peste. Ngunit, dahil sa mga aktibidad tulad ng pagmimina, nasisira ang kanilang natural na tirahan. Ang mga kagubatan na dating tahanan ng maraming wildlife ay nawawala at kasabay nito ang mga uri ng hayop na hindi na makakahanap ng pagkain o mapagpupugaran. Kapag patuloy na nasira ang mga tahanan ng hayop, maaapektuhan din ang ating pagkain, tubig at kaligtasan. Mula sa mga sukuna tulad ng pagbaha, kailangan natin protektahan ang mga hayop at ang kanilang mga tirahan upang mapanatili ang kalusugan ng ating kalikasan at magtiyak ang kinabukasan ng bawat nilalang kasama na tayo.